Alam mo bang may babaguhin ka lang sa settings ng phone mo? Pwede ka na matulog ng mabilis. Once again, I'm Doc Alvin. I'm a board certified specialist, and for today, pag-uusapan natin yung mga tips na pwede mong gawin daily na makakatulong sa'yo para makatulog ka ng mabilis. Bago tayo magsimula, alamin po muna natin kung bakit nga ba tayo inaantok. So sa katawan natin, meron pong dalawang uri ng chemicals na responsible kaya tayo inaantok. Unang-una po dyan yung tinatawag na melatonin. So ito pong si melatonin, umaangat po yan every night or tuwing nasa madilim tayong lugar. And ang epekto niyan sa katawan natin, sinisignal niya yung ating katawan at yung ating brain na, ops, gabi na, kailangan mo na matulog, mag-relax ka na. So parang nire-ready niya yung katawan natin sa mahimbing na pagtulog. And ang melatonin naman, pagdating ng umaga or pag naliwanagan ka or nasikatan ka ng araw, dahan-dahan bumabagsak na po yan. Kasi nga, kailangan mo na magising, bawal ka ng antukin. Kasi magtatrabaho ka pa para sa ekonomiya. Ang next na chemical naman ay yung tinatawag na adenosine. So ito naman pong si adenosine, ang isipin nyo dito, para siyang byproduct or para siyang basura ng ating brain. So itong utak kasi natin 24/7 po yan gumagana. And dahil mabilis po or tambak po yung metabolism dyan, sinisignal niya rin yung ating katawan para matulog na or magpahinga na. So later, tuturo ko po sa inyo yung mga dapat nyong kainin para maging balanse lagi yung ating melatonin at adenosine. So, simulan na po natin yung mga basic tips. Unang-una po, bago tayo matulog, dapat naliligo tayo ng maligamgam na tubig. So, hindi po yung kumukulo, wag po yung nakakapaso, wag rin po yung sobrang lamig. Dapat po maligamgam na tubig. Kung mame-measure nyo yan, ang perfect po talaga is around 40 degrees Celsius. So, ang ginagawa po kasi nito sa katawan natin, kapag tayo naligo ng maligamgam, nare-relax po yung ating muscles. So, again, kapag mas relax po kasi yung ating muscles, parang sinisignal niya yung ating brain na, oy, parang relax na siya. Parang ready na siya matulog. Siguro matutulog na tong taong to. Reminders lang po, bukod dun sa tamang-tamang temperature na 40 degrees kung masusukat nyo, or basta maligamgam, dapat po gagawin nyo rin ito ng 1 to 2 hours before kayo humiga. Huwag nyo po gagawin ng sobrang advance. Kunyari, matutulog ka ng 10 p.m., tapos maliligo ka ng sabihin natin 4 p.m., sobrang advance yan. Mawawala na yung effect sa katawan nyo. O kaya naman, parang 15 minutes bago ka humiga, hindi rin po yun gagana. Kasi kapag masyadong malapit sa sleep time mo, hindi pa po yun mararamdaman ng katawan nyo as a form of relaxation. Next, ito na po yung sinabi ko sa intro ng video. Meron pong simpleng settings sa ating phone na makakatulong para mabilis tayong antukin. So, ang gamit ko po is iOS or iPhone. Pero I'm sure meron din po ito sa Android. So, ang gagawin nyo lang po, punta kayo sa settings. Hanapin nyo po sa display and brightness. Tapos, makikita nyo po dyan yung tinatawag na night shift. So, click nyo po si night shift, and kung mapapansin nyo, itong si night shift, ang sabi dito, night shift automatically shifts the color of your display to the warmer end of the color spectrum after dark. Ang ibig sabihin lang po niyan, yung mga smartphone po kasi ngayon, meron niyang ini-emit or nilalabas na blue light. Kasi para maganda sa paningin pag merong blue light. Kaya sobrang vivid ng mga picture, sobrang parang realistic na nakikita natin dahil po yan sa tinatawag na blue light. Kaso lang itong si blue light, isa po yan sa pinakamalakas na makapagpababa ng ating melatonin. So remember kanina, ang melatonin, kailangan po yan para antukin tayo. Dapat po mataas yan paggabi. Ngayon, kapag tayo ay nakatutok sa ating phone na merong blue light, binabagsak ng blue light yung melatonin. So, ang tendency, ang resulta, hindi tayo aantukin agad. So, ganyan po nakadesign yung smartphone ngayon. Although, meron po yan sa settings. So, itong sa akin, nakaschedule siya from 8 p.m. hanggang 5 a.m. Automatically, mag-iiba po yung ilaw or yung kulay ng screen ko. Ako sinasagad ko sa warmest. So, yan. More warm. So, suggestion ko po, ganun din po yung gawin nyo. Dapat todo para sobrang bagsak yung kanyang blue light. Ideally, dapat po nakastart to ng mga 2 to 3 hours bago kayo matulog. So, kung ako, mga 11 p.m. po kasi ako humiga. And then, mga 5 a.m. yan mawawala automatically para mas maganda na yung kulay ng screen ko pagkagising ko kinabukasan. So, ito po, according to the study, effects of smartphone use with and without blue light at night in healthy adults. So, sabi sa kanilang conclusion, use of blue light in smartphones at night may negatively influence sleep and commission errors. Ibig sabihin, hindi po siya nakakatulong and actually nakaka-disrupt po sa ating pagtulog. So, gawin niyo po itong technique na to para makatulong sa inyong pagtulog. Guys, bago natin ituloy yung video, may sinasabi si Trap sa akin. Oo nga. Kasi napansin ni Trap, 80% daw hindi pa nakasubscribe sa akin, pero mga regular viewers po sila. So baka po nakakalimutan nyo mag-subscribe. Pindutin nyo na po yung subscribe button para hindi nyo na makalimutan. Again, yung pagsusubscribe po ay nakakatulong sa channel na to para magtuloy-tuloy.
Also, kung meron po kayong mga katanungan, i-comment nyo po sa baba kasi lahat po yan ay babasahin. Next sa mga tip is dapat uminom tayo ng chamomile tea. Yan, hindi po ito sponsored kasi ang chamomile tea talaga pong isa yan sa mga pinakamabisang form or pinakamabisang variant ng tsaa na pwedeng makapagpatulog sa atin. Bukod po kasi sa adenosine at melatonin, meron po akong hindi nabanggit na chemical. Yan po yung tinatawag na GABA. So ito pong si GABA, dumadami rin po yan pag tayo ay natutulog. And ang effect niyan sa katawan natin, ganun pa rin. Marirelax tayo, mababawasan yung ating mga iniisip, marirelax yung muscle, mariready sa pagtulog. And ito pong si chamomile tea, ang effect po niyan is pinopromote niya yung production ng GABA. So ang tendency kapag uminom po tayo ng chamomile tea, 2 to 3 hours bago tayo humiga, ready na po ang ating katawan sa ating pagtulog. Dok, hindi naman ako sanay uminom ng tsaa. Actually, mas sanay pa ako uminom ng kape. Kasi kapag kape, mas lalo akong inaantok. Ba't kaya ganun, Dok? So, madalas ko po nababasa itong comment na to. So, yung iba po kasi sabi nila kapag umiinom sila ng kape, instead na magising sila, mas inaantok pa daw sila. So, later pag-usapan natin kung bakit nagkakaganyan. Next, bukod po sa chamomile tea, ito naman yung mga dapat nyong kainin. Ito po yung isa sa pinaka-accessible na prutas na pwede nyong kainin para mas makatulog kayo. Walang iba po kundi ang mga ubas. Ito pong ubas kasi, lalo na yung sa balat niyan, mas maganda po wag niyong babalatan yung ubas. Kasi sa balat po ng ubas, meron po yung natural source of melatonin. So again, kung babalikan natin yung function ng melatonin, very, very important, kakampi natin yan sa pagtulog. So kung kakain po tayo nito ng mga 4 to 5 hours bago tayo humiga para ma-digest na siya and metabolize na siya ng katawan natin, matutulungan po na umangat ang ating melatonin. So ito po sabi sa study na to, dietary sources and bioactivities of melatonin. So inalam dito sa study na to kung saang uri ng pagkain maraming melatonin. Actually, marami pong nabanggit. So ito po, may mga animal meat. Karamihan is lamb, beef, salmon. Meron din po sa mga gulay. So sa prutas po, ito yung mga nabanggit. Pinya, kiwi, strawberry, saging, mansanas, mulberry, and ito po si grapes. Sa mga prutas po na yan, actually, okay naman yung mga yan. Pero ang pinakamarami na melatonin, pero pinakamura sa lahat is si grapes. Next tip. Dapat po umiwas sa pag-inom ng kape 5 to 6 hours bago humiga. Ang coffee po kasi ang ginagawa niyan sa katawan natin, kinokontra niya yung effects ni adenosine sa ating brain. So, hindi tayo talaga aantokin. Dok, ito na yung sinasabi ko. Pag uminom ako ng kape, mas lalo ako inaantok. Kaya ganun. Meron pong tatlong possible reason. Unang-una dyan, baka naman mataas na yung tolerance mo sa kape. Baka naman sobrang lakas mo na kasi magkape. So, yung effects ng kape na dapat magising ka sa isang tasa pa lang, hindi na gumagana sa'yo. So, ang nangyayari, inaantok ka na sa isang tasa pa lang. Pangalawa naman, may mga tao kasi talaga na mabilis mag-metabolize ng caffeine. So, pag mabilis mag-metabolize ng caffeine, ang ibig sabihin, mas maikse yung epekto ng caffeine sa katawan nila. So, kunyari si Juan, fast metabolizer siya ng caffeine. Si Pedro naman, slow metabolizer. Pareha silang uminom ng isang tasa ng kape. Si Juan, saglit, nagising siya mga 5 minutes, tas bagsak na. Kasi mabilis nawawala sa katawan niya yung caffeine. Kasi nga, fast metabolizer siya. Si Pedro naman, since slow metabolizer, uminom siya ng kape, ang tagal-tagal niyang gising. Madaling araw na, gising pa. So, depende po sa tao. May mga genetic predisposition na tinatawag. Next, baka naman yung kape mo is mataas po sa sugar. So, baka tinambakan mo ng syrup, tinambakan mo ng asukal. Ang tendency po kasi niyan, pag masyadong mataas ang ating sugar sa katawan, nagkakaroon tayo ng energy crash. Ibig sabihin, bagsak bigla yung ating energy. And na-interpret yan ng katawan natin as a form of antok or pagod. So next, kung meron po tayong tinatawag na tall, dark, and handsome, sa pagtulog naman meron tayong tinatawag na cool, quiet, and dark. Cool, dapat po malamig talaga yung ating kwarto. Kung wala naman tayong aircon, okay lang po gumamit ng electric fan. So kapag gagamit tayo ng electric fan, dapat po nakatapat sa katawan or sa ating paa. Wag po sa ating mukha kasi pwede mag-dry yung ating bibig. So sa aircon, dapat po nasa 18 to 20 degrees yung settings. And kung electric fan, dapat po nakatapat sa ating katawan. Pag natutulog po kasi tayo, naturally, bumabagsak po yung ating temperatura. So kapag hinijak or itinrik natin yung ating brain na malamig yung kwarto, and then lumabig na rin yung ating katawan, naiisip ng brain natin na, uy, malamig na yung katawan niya. Baka tulog na to. So, kailangan ko nang tigilan yung pag-iisip ko. Also, nagiging signal din po yan para tumaas na rin ng tuloy-tuloy yung ating melatonin. Next, quiet. Dapat po talaga tahimik. Pwede naman magkaroon ng onting kaluskos, kunyari umuulan. Basta any form of noise na distracting or disturbing, na-interpret po ng ating brain yan na
kailangan nating magising kasi kailangan nating maging alert. Kung maingay naman po sa area nyo, pwede po makatulong yung mga tinatawag nating earplugs. So, kinakabit lang po yan dito sa tenga natin. Or pwede po kayo mag-set sa inyong phone, tapos maglagay po kayo ng earplugs or headset at piliin nyo po yung mga white noise. So, mag-search lang po kayo sa YouTube or sa Spotify, meron po yan. White noise po yung lagay nyo para kahit papano low frequency and tuloy-tuloy yung naririnig ng inyong tenga. Ang ayaw po kasi ng tenga natin na form ng noise is yung pabago-bagong frequency or yung sobrang chaotic, sobrang random na ingay. Next, yung dark. Dapat po talaga sobrang dilim ng ating kwarto. Wala pong source of any light. Kasi kung babalikan natin yung melatonin, naturally, tumataas po yan kapag nasa madilim tayong lugar. So kung maliwanag sa ating kwarto, may bumbilya, bukas yung TV, or nagpo-phone ka na hindi naka-warm settings, ang tendency, sobrang baba ng melatonin mo. Kapag mababa ang melatonin, hindi ka aantok. Kung di naman may iwasan tapos maliwanag sa inyong kwarto, makakatulong po yung mga eye mask para po madiliman ng inyong mata. So, tandaan din po natin na hindi naman kailangan agad mag-supplement or uminom agad ng mga sleeping pills. Basic habits lang or correction lang sa mga ginagawa natin, pwede po makatulong para mas mahimbing ang ating pagtulog. So, kung may kakilala ka na tingin mo magbe-benefit sa video na to, i-share mo to sa kanila. And again, kung hindi ka pa nagsusubscribe, please subscribe to my YouTube channel and follow my other social media accounts. Kung gusto mo malaman yung mga food na akala mo healthy, ito yun. Once again, I'm Doc Alvin, signing out.